Hindi na ako gumagamit ng GCash nang dahil sa security notice na to. Pero madali lang naman siyang ayusin. So itap lang natin yung setting. Tapos i-disable natin lahat ng mga apps na to sa loob ng accessibility natin. Pero personally ako kasi gumagamit ako ng Avira antivirus. So ito kailangan ko to para may iwasan kong mabiktima ng phishing sites. And isa pa, ayokong ako yung mag-a-adjust para lang magamit yung isang app. So, ang mangyayari niyan, hindi ako gumagamit ng GCash. And hindi lang naman yung GCash available na app para sa atin. Maraming mga banks. Tapos, ang magandang alternative sa pagbayad sa mga tindahan is itong GoTime at saka yung Maribank. Kung mapapansin mo kasi sa mga tindahan, may mga nakapaskil sila ng mga QR code. Katulad ng mga ganyan. Tapos, yung QR code, tapos kung anong banko yung ginagamit nila. So, kunwari, dito sa GoTime. So, homepage ng GoTime, itap lang natin yung scan QR code. Magbubukas yung camera ng phone natin, tapos pwede na natin i-scan, tapos, ayan, sasabihin naman ng tindero kung magkano yung babayaran natin, i-input na natin doon. Yung isang option naman, kunwari sa 7-Eleven, ikaw yung hihinga ng QR code. So, itap mo na yung show my QR code, tapos sila naman yung mag-i-scan ng QR code mo. Tapos, ilagay mo na lang kung magkano yung babayaran mo sa tindahan. Ang maganda dito kasi sa GoTime, meron kang 20 transfers kada buwan. So, lahat ng mga pagbayad mo sa tindahan na yon, basta 20 times kang libre. So, pag naubos na yung 20 times na yon, magiging 9 pesos na yung charge. Pero yung 20 free transfers, sapat na yun para mabili mo yung mga pang-araw-araw mo na kailangan sa loob ng isang buwan. Yung isa namang option, kasi hindi naman lahat ng tindahan is nagpapaskill sila ng QR code. Yung iba, mobile number lang ibibigay sa'yo. Sasabihin nila, GCash number. Tapos, ang gagawin naman natin dito niyan is itong send or transfer. Itap natin to. Ilagay natin yung mobile number ng tindahan. Double check mo lang sa tindero kung anong digital wallet yung mobile number na ginagamit niya. Kung GCash, Maya, GrabPay. So, yun. Tap lang natin. Kunwari, GCash. Tapos, ganun din. Ilagay na natin kung magkano yung babayaran natin dun sa tindahan. Tapos, meron kang 23 transfers kada buwan. Next naman is yung Maribank. Dito sa Maribank, ang maganda, meron ka namang 50 na libreng transfer. So, sa mga pagbili mo sa tindahan, so 50 times kang libre. Sa homepage ng Maribank mo, ito itatap natin, scan and pay. Mag-open yung camera ng phone mo, i-scan na natin yung QR code ng tindahan na binibilan mo. Tapos, may option din dito na pay with barcode. So, depende. Minsan yung 7-Eleven may ganyang option. So, sila mag-i-scan ng barcode ng Maribank mo. Tapos, magkakaroon dito ng option sa loob na kung gusto mo ipambayad is yung Maribank account balance mo o kaya yung S-Pay later. Yung isa naman is receive via QR code. So, ito naman lalabas yung QR code mo. Yung tindero yung mag-i-scan ng QR code mo. Yung itsura ng Maribank QR code mo pag tinap mo yung show QR code. Tapos yan, yung tindahan yung mag-i-scan yan. May mga tindahan na mobile number lang yung sinusulat nila. Wala silang QR code. Pag gano'n naman ang senaryo, ito naman yung gagamitin natin. Pay or transfer. Tap natin yung e-wallet. Double check mo lang sa tindero kung ano yung digital wallet na gamit ng mobile number na binigay niya sa'yo. Kung sinabi niya GCash yun, so itap natin GCash. Lagay mo na yung mobile number ng tindero. Tapos ilagay mo na dito kung magkano yung babayaran mo sa tindahan. Kung mapapansin mo din dito, libre lang. Kasi 50 times kang libre every month sa pagbayad or pag-transfer sa ibang bank. Kahit anong bank pa yan. Ito na lang yung pinakahuli. Regarding sa mga QR codes na makikita natin sa mga tindahan, may dalawang klase yan. May isang merchant, yung isa naman personal QR code. Okay, pag in-scan natin sila, so dalawa yung mangyayari. Kung merchant QR code yung nakita mo or na-scan mo, libre lang yon. And hindi siya makakaapekto sa libreng transfers na meron yung Maribank and GoTime. Kung personal yung QR code na meron yung tindahan, doon babawas yung free transfers ng Maribank and GoTime. So kung sigurado ka na merchant QR code yung i-scan mo, kahit anong bank pa yan, libre lang yung pagbayad. So pwede mo rin gamitin kahit yung BPI, Union Bank na scan to pay. Kung personal QR code, dun ko marerecommend yung paggamit ng Maribank and GoTime.
which is yun yung usually na makikita natin sa mga maliliit na tindahan.